Gusto mo bang mag-invest pero 1,000 pesos lang ang pera mo? Akala mo hindi pwede, no? Saan ka nagkakamali? At kung iniisip mong, sus, sayang lang yan. Tapusin mo ang video na to para malaman mo kung paano. Let's be honest, 1,000 pesos, well, maliit siya kung ang goal mo ay yumaman ka agad. Pero hindi naman lahat na nag-i-invest ay gustong yumaman kinabukasan. Ang totoong goal ng investing, lalo na kung nag-uumpisa ka pa lang, ay matutong mag-invest ng tama habang maaga. Kasi kung hihintay mo pang lumaki ang sweldo mo, lumaki ipon mo, o maging ready ka na, well, late ka na when that happens. Sabi nga nila, time in the market is better than timing the market. Kaya sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung saan at paano mo pwedeng invest ng 1,000 pesos mo. Gusto ko lang linawin, hindi ako expert at hindi ko rin kayo inuutosang bumili or mag-invest sa mga assets na sasabihin ko. I'm just showing you na meron kayong options. Marami tayong options para mag-invest even if 1,000 pesos lang ang pera mo. So with that out of the way, pag-usapan muna natin yung tatlong klase ng investments or assets na pwede mong paglaanan ng 1,000 pesos mo. Meron tayong low, mid, and high risk investments. Linawin lang natin ha. Ang pag-uusapan natin dito ay mga apps and assets na kaya talaga ng average Pinoy. Walang milyon, walang foreign brokers, walang trust me bro, at iiwasan din natin ang insurance kasi, well, honestly, ibang topic yun. So, let's start with low risk investments. Ano nga ba ang low risk investments? Ito ang tinatawag kong perang hindi nakaka-stress. Kasi, ang 1,000 pesos mo ay hindi na lang bigla-biglang mawawala. Besides, ang pera mo is either backed ng gobyerno or insured siya ng PDIC. Hindi ka man yayaman dito overnight, pero nakakasigurado ka namang safe ang pera mo. Una sa listahan natin ng low risk assets are digital banks that offers high yield savings accounts. Classic examples ito ay ang Maya, GoTime, Uno, and Maribank. Dito pwede kang mag-umpisa kahit 1,000 pesos lang ang pera mo. Pwede mo ring i-withdraw ang pera mo dito anytime. And ang ino-offer nilang interest rates is mas mataas compared sa mga traditional banks. Kaya kung nag-uumpisa ka pa lamang, especially kung nagbe-build ka pa lang ng emergency fund mo, magandang panimula ito. Pangalawa ay ang time deposits. Sobrang simple lang ng logic nito. Ilalak lang ang pera mo for a certain period of time. Then, ang kapalit niya is guaranteed interest. Yes, hindi siya exciting, pero sobrang predictable siya. Just heads up lang, hindi liquid ang assets mo or ang pera mo kapag nasa time deposit siya. Kaya kung kailangan mo ng liquidity or kailangan mo ng pera, I would highly suggest going with high yield savings account muna. Ang pangatlo is Pag-ibig MP2. Ang MP2 is voluntary savings account na back ng government. So it's a government program wherein pwede kang magdeposito at a minimum of 500 pesos pero pang long term siya. At the maximum, kailangan nakalock ang pera mo for 5 years. Remember, kagaya ng time deposit, hindi to pang emergency fund. So kailangan mo ng liquidity. I would highly suggest going with the high yield savings account. Pero if you're looking for a very solid low risk investment or savings na pang long term, this Pag-ibig MP2 is for you. Last sa listahan natin ng low risk investments are digital bonds. Ang logic naman sa digital bonds is pinapautang mo gobyerno kapalit ng dividends or interest. So essentially, pag pinautang mo sila, babayaran ka nila with an interest. And yes, honestly, medyo mabagal din ang growth sa mga ganitong assets. Pero, hindi ka naman stressed. Essentially, it's safe, boring, pero maganda siyang pundasyon para sa assets mo. Thankfully, mas pinadali ang pagbili ng bonds dito sa Pilipinas.
Meron tayong PDAX in partnership with Bonds PH, wherein you can invest in government-backed bonds for as low as 500 pesos. And meron din tayong G-Bonds through GCash, which offers the same. So if you're looking to diversify, or kung ready ka na mag-invest sa first low-risk investment mo, then you can go to those apps and then buy your first bonds. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga mid-risk assets. Kung natatakot ka pang bumaba ng 900 pesos ang in-invest mong 1,000 pesos today, that means hindi ka pa ready sa mga ganitong klaseng assets. Pero kung ang mindset mo is long-term and ready ka sa mga ganong klaseng price action, then these types of assets are for you. Kung ready ka na sa pagtaas at pagbaba ng presyo ng asset mo, then let's discuss ang una sa listahan ng mga mid-risk assets na isi-share ko. PSE Index Fund, which means Philippine Stock Exchange Index Fund. Dito, hindi mo na kailangan pumili ng individual stocks. Pagkabili mo nito, invested ka na kagad sa mga top companies ng Pilipinas. Meaning, kung lalago ang ekonomiya ng Pilipinas, then kasama ka sa paglipad nito. Pangalawa, ay ang mutual funds. Kapag nag-invest ka sa mga mutual funds, merong professional financial manager na magmamanage ng pera mo for a small fee. And sila na mismong mag-invest sa mga individual stocks, other funds, and other markets para sa'yo. Pangatlo ay ang REITs or Real Estate Investment Trusts. Dito, hindi mo kailangan ng sarili mong property para kumita ng rentals dahil sila na ang gagawa niyan para sa inyo. Ang mga REITs ay nagpaparenta ng mga malls, offices, residential buildings at iba pa. And they are obligated to redistribute 90% of their earnings as dividends sa mga investors nila. So essentially, parang nagpaparenta ka na rin without owning the property itself. Pang-apat ay dividend-paying stocks. Classic examples nito ay ang Meralco and BDO, wherein binabayaran lang shareholders nila ng dividends or portion ng earnings ng kumpanya. Last but not the least ay digital gold. Linawin ko lang hindi ka bibili mismo ng actual physical gold. Ang bibilin mo ay assets na backed by physical gold. So in a way, parang nag-i-invest ka na rin sa real gold kapag bumili ka ng mga ganitong klaseng assets. Examples nito is si PAXG at saka si XAUT. Both of them are cryptos backed by physical and actual gold. Pero kung gusto mo namang bumili ng digital gold mismo, then pwede ka rin bumili ng digital gold through PDAX. Reminder lang always do your own research. Hindi ko sinasabing bumili kayo ng mga specific assets na to. I just wanna show you na meron kang options if beginner investor ka dito sa Pilipinas. And sabi ng iba, low risk or safe investment ang gold. Well, let me tell you something. Kaya ako classify as a mid-risk asset ang gold kasi pwedeng bumaba at tumaas ang presyo ng gold at any certain point in time. Hindi siya kagaya ng MP2, hindi siya kagaya ng high yield savings, time deposit na hindi mababawasan ng pera mo or ang kapital mo. Dito, may chance na bumaba at tumaas ang kapital mo depende sa presyo ng gold. And mas mataas din ang potential niyang tumaas compared sa mga high yield savings and traditional banks. So kung gusto mo ng medyo mataas na potential upside pero may konting risk din, then mid-risk assets are for you. Ngayong tapos na natin pag-usapan ng low risk at mid-risk assets, dito naman tayo sa high risk, high reward assets kung saan masusubok talaga ang lakas ng loob mo. Kasi dito sa high risk assets, yes, mataas nga ang potential earnings mo. Pero kung gaano kataas ang potential earnings mo, ganoon din kataas ang risk na bumaba or maubos ang initial capital mo. Kaya kung gusto mo mag-invest sa mga high-risk assets, i-invest mo lang ang perang kaya mong mawala. Again, invest only
what you're willing to lose dito sa mga assets na to. And wag na wag ka mag-go all in sa mga assets na to. First ay ang cryptocurrency or digital currency like Bitcoin, Ethereum, Solana at iba pa. Itong mga coins na to is sobrang volatile kasi 24/7 siyang tinitrade. Pero aminin natin, sobrang taas din kasi ng upside potential niya. Ang 1,000 pesos mo could go up to 10,000 pesos or more. Pero sobrang taas din ng risk kasi pwedeng maging zero agad ang balance mo in a blink of an eye. So always make sure to do your own research before mag-invest sa kahit anumang assets. Next ay ang foreign exchange or forex. Yan, hindi naman natin hawak ang market. Yes, may mga ginagamit ang experts na indicators, pero that doesn't mean na every single time ay mananalo na sila sa bawat trade nila. Kaya always be wary. Kasi kung mabilis kumita sa forex, mabilis ding maubos ang kapital mo dito. Last but not the least are individual stocks, specifically growth stocks. Dito, tataya ka lang na mag-grow ang isang kumpanya. No dividend, nothing guaranteed returns. Dito, mataas ang risk, mataas ang stress, pero mataas din ang learning value na makukuha mo. Ngayong alam mo na kung saan mo pwedeng invest ang 1,000 pesos mo, pag-usapan naman natin ang paano. So, paano nga ba invest ang 1,000 pesos? So, to start, kailangan natin malaman kung anong risk appetite mo, anong goal mo, and bakit ka nga ba talaga nag-i-invest? Kasi kapag nalaman natin yon, mas mabilis na lang sa ating ma-determine kung saan at paano ka mag-i-invest ng 1,000 pesos mo. Kasi example, nag-invest ka ng 1,000 pesos, pero kinabukasan naging 800 pesos siya. Tapos, hindi mo kinaya. Then, a low-risk investment would be better for you. Kung long-term naman ang horizon mo, then I would suggest doing mid or high-risk investments. Pero kung pang short-term ka lang and willing kang mag-risk ng mataas, then go with high-risk investments for sure. Kasi sa totoo lang, ang goal mo naman ang magsasabi kung gaano kakatagal dapat magtatago ng pera mo o mag-i-invest sa market. Kapag alam mo na kung anong risk appetite mo and kung ano talaga ang goal mo pagdating sa investing, doon na tayo pipili ng asset at ng app na gagamitin. Kung interesado ka sa gold or digital gold, you can open GCash, PDAX, or CoinsPH. Kung medyo conservative ka naman, let's go with high-yield savings accounts through digital banks like Maya, Unobank, Maribank, and GoTime. Pero kung interesado ka namang pumili ng dividend stocks or REITs, you can go with Dragonfly. You just have to open an account, deposit your 1,000 pesos, hanapin ang asset, and then buy. Nag-iwan ako ng link for a step-by-step instructions on how you could open an account, deposit, and invest. Nag-iwan na rin ako ng referral links ko sa description. Walang extra cost sa inyo paggamit ng referral links ko. Pero napakalaking tulong nito para sa channel and para makagawa pa ako ng mga ganitong klaseng content. So saan mo balak i-invest ang first 1,000 pesos mo? Sa low-risk investments ba? Mid-risk investments or high-risk, high-reward assets? Kung nagustuhan mo itong video, please like and subscribe. Comment mo na rin sa baba kung ano-ano mga strategies mo and insights when it comes to investing para makatulong din sa kapwa nating average Pinoy investors. Thanks for watching! Ciao, ciao!